pag gumalaw yung multitester natin, ibig sabihin okay yung linya. Matigas na siya ikutin, yung matigas na ikutin yung blade. May nag-comment sa akin, paano tatanggalin itong kasambahay natin? Tingnan mo lang yung guide. Minsan hindi nila alam yung yung pastin, hindi nila alam yung loosen. Hello, magandang araw, magandang hapon mga kaibigan. Meron pumasok sa shop natin itong Dowel electric pan. This pan ang tawag pag ganito. Sa table lang ilagay, this pan. So ito, check natin kasi iniwan lang ito sa shop. Check natin ano nangyari. Ganun din yung gawin natin. Pag mag-check tayo ng electric pan, step by step pa rin gawin natin. Check natin yung plug, kalagay yung times 10 yung selector switch natin sa tester. So ganoon pa rin. Resistance reading ang tawag nito. Try natin kung may reading ba. So walang reading, so switch natin, wala namang kita natin na reading, pero yung switch nito nandito sa likod. Yan, ito yung switch. Ka-off yung switch, yun natin 1 lang, pwede na yan 1. So may reading naman. So may reading naman yung tester natin. Ibig sabihin okay yung line, ang line natin linya papunta ng motor, okay pag ganun. So naka-plug yung naka-test pad natin yung plug. Pag i-off natin yung switch, off siya. 1, 2. Pag gumalaw yung multitester natin, ibig sabihin okay yung linya ng electric pan papunta ng motor. Sabi na may-ari na hindi na babagal ang gikot natin. Buksan natin. Matigas na siya ikutin, yung matigas na ikutin yung blade. Baka sumasayad na yung shafting at bushing nito, matigas na yan, matigas na yung blade. Check natin lahat ito mga kaibigan. Lagyan na lang natin ito ng oil. Lagyan lang natin ng oil ito. Lihan konti. Lagyan ng oil. Ganito lang gawin. Ganun lang. Ito yung sandpaper. Ikot lang. Ikot yan. Yung gamitin na sandpaper, maliit lang, kahit pwede na 120. Yan, 120 pwede na yan. Yan. Sa dito naman din sa kabila, kunin natin itong kanya, yung spacer na may cooler, para makita yung dahilan. Yan lang. So balik natin.
Lagyan natin ng oil yung mga sa loob, yung bushing at saka yung bushing rin dito, yung bushing. Pasok lang, wala yung mga stagnant na biging sanhi ng nag-ungod siya. Malambot na yung shafting at saka bushing natin. So yan lang ang procedure. So balik natin, kita ninyo ito, naglagay ako ng marking para pagbalik ninyo, yun ang guide ninyo. Marking lang kayo para hindi maikot-ikot yung buwan. Hanap kayo para diretso-diretso lang yung gawa niyo. Yan, may marking dyan. So, madali lang pagbalik. Ikot na yan siya. Patayin ko. Yan. So, ganun lang kaibigan. Ganun lang paggawa ng yung electric pan nyo na ungot sa bahay. Unang tanggalin, so nakita nyo, tanggalin itong apat na screw, tanggalin ito. So tanggalin din itong swing arm, ito yung swing arm dyan, tanggalin yan. Katapos, kasi may mga electric pan nga pwede tanggalin dito, may screw dito. So itong klase, matigas ito, nandun yung screw sa ilalim, so matigas yan, kukunin, sinapis na yan sa factory. So dito na lang bubunutin. Kunin yung may lock yan dito sa blade. Pull out yung lock. Saka magmatanggal na niyo itong apat na screw sa harapan. Dito lang i-pull out niyo. Huwag ninyong galawin na ito dito dahil may wire ito. Hindi ko na ginalaw. Nakita niyo, hindi ko na ginalaw yung mga wire. Kasi pag galawin natin ito, may tendency na mahila natin. So kunti lang yung mga magnetic wire sa ilalim, mahila na yan. So wala na, maputol na yung wire, mahirapan na tayong bumalik dyan. Pag hindi na mabalik yan, so palit. Imbis na ganun lang yung gawin natin, lagyan na ng oil, so naputol yung wire sa ilalim, so wala na. Itong wire, maputol itong magnetic wire, so wala na, palit na ng bago. On natin ulit, on. Ayan o. Tignan mo yung swing, umiikot na yung swing sa ilalim. Ayan, pag ginawit natin yan yung swing, ikot na yan sila. So, kabit na natin ito lahat. Lagay na natin yung cover, fan blade, kabit na natin. Kaibigan, tapos na natin na takpan na natin yung cover ng motor niya. Takpan na natin siya. So lagyan natin yung straw. So ito yung kuan niya, selector switch niya, selector knobs. At pagtanggal nito, minsan din may nagkuhin sa akin na paano tanggalin. Silipin lang niyo dito, makita niyo na walang screw. Ganyan, bunutin mo na lang pataas, pull out. Patas lang yung bunot. Saka matanggal na. Pagbalik ninyo, kasi may lock yan siya dito sa gilid dito. So, may sima din siya. May gap. Pagbalik ninyo, patong lang, i-press lang pababa. Yan, hagtok na yun siya. Mag-press ng pababa. So, hindi na yan matanggal kahit i-pull out mo. I-pull mo, wala na yan. Down, up, down, up. Wala na, hindi na yan siya matanggal. So, ngayon, kabit na natin itong yung cover niya, guard ng fan blade. Kabit natin. Minsan din kaibigan, yung iba dyan, di alam yung paglagay ng ilisi, at saka pagtanggal ng ilisi, lalo na sa mga kasambahay, maglinis ng electric pan, di alam magtanggal, di rin alam pagbalik. Minsan din yung may bahay, bigyan ko kayo ng guide. Itong shafting, may lock yan sa pan, yung stopper niya, yung lock, hindi na yan siya masaga doon paglagay na ilisi. So meron din yung tinatawag na sima,
yung half moon, yung kalating buwan, half moon. So meron ding half moon yung pan bleed natin. Tingnan nyo, nakuha nyo, may half moon yan siya, half, nagka half yun. Kailangan pareha sila. Kaya itong half moon, half yung platted sa taas, yung platted din sa taas. Kasi hindi nyo natingin itong ilisi pandit na nakataas yung plat. Lagay niyan, mahirapan na sila, tutulakin lang masyado. Bakit dito makapasok? Dahil hindi na pantay yung platted saka yung half moon dito, yung half moon. Kaya kung tingnan itong platted diyan, ito rin yung pantay niyo diyan, para madali nang may pasok, ano. So madali lang may pasok dahil yan, nakalabas ka agad. Pasok, kalabas ka agad yung tumoy o yung dulo. So pag lagay din ng cover, ito yung tinatawag na fan blade lock yan. So may nakalagay dito yan, may guide yan na pastin sa kalusin. Minsan din okay lang sa mga may bahay dahil nila lahat yung mga English saka gawing pag-intindi ng English. Minsan yung kasambahay natin minsan hindi nila talaga alam yung paano intindihin itong pastin saka may araw naman saka itong lusin. So pastin English, sa Bisaya ito hugtan. Hugtan. Yung sa Tagalog itong pastin, higpitan. Parang kunti lang yung mga similarity. Saka ito naman yung lusin, sa Bisaya ito lusin, paluag siya. Paluag. Pag Tagalog naman, paluangin. Siguro kung hindi ako nasayop. So lusin, paluangin. So may arrow naman yan, kung saan yung arrow, lusin, pupunta doon mo ilusin, clockwise. Kailangan kasi pag yung abri tayo ng garapon ng kindi, ito na counter clockwise para mabuksan yung garapon, kakuha tayo ng kindi. Ito, iba ito sa pan blade. Kasi inalkontra kasing ikot nito inalkontra nila para kasing ikot nito is clockwise. Kaya ang higpit niya counterclockwise para hindi siya magkasabay. May nag-comment sa akin, paano tatanggalin yung lock ng pan blade? Dahil hindi na daw matanggal. Kasi nagkamali siya. Nahigpitan niya lalo. Akala niya yung paluwang yung papunta sa kaliwa. So mali pala. Ito na. So, higpitan na natin. Yan, higpit. Yan ang pahigpit papunta sa kaliwa. Counterclockwise. So, higpit na yan. So, higpit na. Yan. So, ang higpit papunta dito. Ang paluwang papunta doon. So, ito, hindi na matigas. Hindi na matigas. Kanina matigas ikutin. Parang ganun lang natin. Pag-testing natin, ganun lang talaga siya. Kung ngayon, parang pre-wheel na. Balik natin yung cover niya. Lagyan na natin ng cover. Yan dyan. Meron na yung cover lahat. So i-plug natin. Ikot na siya. Ito yung electric pan natin. So ganun lang yung pan natin. Paano pag lagay ng oil ng electric pan, paano gawin. So tsaka paano rin magtanggal ng pan blade, tsaka pagbalik ng pan blade. So sana nagustuhan yung video na ito at mag-like kayo, i-share ninyo, mag-comment din kayo, at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa video ko sa Ampex Pistag TV at subscribe at pindutin yung notification bell. At sa sunod naman na ulit na video, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat.